Nababaliw ka na ba? Ganito ka ba ka-obsess? Ani Amelia kay Oliver. Hindi na siya nagtaka kung paano ito nagkaroon ng gadget. Maraming connection ito. Hindi na rin siya nagtaka na kaya nitong bilhin ng milyones na equipment na iyon. Maraming pera ito. No, kailangan kong gawin ito. Kailangan nating makasigurong tama ang pinatutunguhan ng plano natin. I don't want to get into trouble for this. Yun naman pala Bakit kailangan pa ng ganito? How much did this cost to you? Millions? All this just to have her back? I know it looks a bit extreme, but hear me out first. Mukhang napipi ko na naman ito. I didn't buy this. I have a friend who's kind enough to lend me these gadgets. You're friends with the CIA or something, sarcastic kong sabi niya. Biglang nawala ang pagkakakunot ng noon nito. Ngumiti ito at nauwi iyon sa pagtawa. Noon lamang niya nakitang tumawa ito. Kahit tawa pala nito ay medyo nakakatakot din. Pero kahit paano ay kilala na rin niya ito. Hindi iyon evil laugh. He was genuinely amused of what she said. Hindi niya alam kung bakit. Smart as. I have a friend who has an investigation agency. I'm pretty sure the CIA uses more high-end stuff. Kapag lumayo-layo na ang sasakyan nila, hindi naabot ng frequency nito. Gabriel's house is bad. So it's Ella's house. So your friend has spying gadgets just lying around and decided he lend them to you. Cool. I wish I have friends like yours. Paano ka nakapasok doon sa bahay ni Ella? Nang maunawaan niya ang tanong niya, ay siya na mismo ang tumampal sa kanyang noo. Oo nga naman, may susi ito ng bahay ni Ella kung ganoon nakatagal ang naging relasyon ng dalawa. Damn. So she didn't have her kiss changed, no? Umiling ito. I returned her kiss. I thought I lost my duplicate copies 2 years ago, but I found them last week. And yes, my friend has this lying around the place. He has more sophisticated gadgets now. We have something in common. No, because you don't have a duplicate. No, smart us. We both have criminal minds. Muli itong tumawa. Napanginig na siya hanggang sa magseryoso ito. Kailangan kong makasigurong tayo ang may hawak ng sitwasyon. Hindi sila. Tumango siya. Nauunawaan niya iyan kung sakaling magkamasili sila at nahalata ng hindi nila nalalaman ay maaaring mabaliktad ang sitwasyon. Mahirap iyon para dito. Nauunawaan niya ang hindi ito maaaring isugal iyon. At base sa mga nagawa ni Ella, kung sakali ay posibleng paikutin nga nito ang sitwasyon. Aside from that, I need to know what they're into. I got a call from Ella's father 2 days ago. What did he say? You wouldn't want to hear it. I don't, sarcastic kong sabi niya. You really think that? Bahagyang ngumiti ito. Ella was trying to borrow some money from him. Malaking halaga. Halagang sa tingin niya ay meron sa Ella kaya nagtataka siya kung bakit. When he refused to give her the money, she lied and said a lot of things to him. Color me surprise. Mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Let me finish, alright? He said ever since Gabriel became Ella's guy, he has changed a lot. He was worried they're both using drugs. Gusto niyang tulungan ko siyang ipasok si Ella sa rehab. Hindi ko pwedeng gawin iyon kung hindi ako sigurado. This would help me know for sure. Natigilan siya. Naisip kaagad niya na kung si Ella lamang ang gumagamit, baka mahawa si Gabriel dito. Posible dahil parating magkasama ang mga ito. O at mayroon pa rin siyang makakapangkaunting galit sa ginawa ng lalaki. Pero ayaw niyang malulong ito sa ganoong bisyo. Napakarami niyang kilalang taong sumikat sana ng gusto. Mga ubod ng gagaling na musikero na naging malaking kalaban ang ipinagbabawal na gamot. Kailan ba titigil ang masasamang impluwensya ng Ella na iyon? Iniisip mong si Gabriel ang may kasalanan. Sino pa? Hindi na lang siya umimik. Buo sa isip nitong santa si Ella. Buo sa isip niyang si Ella ang demonyo. Pero pareho silang ayaw malagay sa ganoong sitwasyon ng dalawa. Kailangan nga nilang malaman. Heard anything so far about it? Umiling ito. None yet. And whatever you're doing, keep it up. She's jealous of you. Nothing new to there. But can you blame her? Tinignan niya ang sarili niya sa salamin. She doesn't have this. Can you be more conceited? Nilingon niya ito. Bahagyang nakangiti ito. Mukhang hindi naman na-offense sa sinabi niya. Dapat lang. Sapagkat totoo naman ang sinabi niya. Wala sa lahi nilang pa. Nakuha pa niya ang lahat ng mga gandang features ng mga magulang niya. She was offered to do movies before,
But acting was not her cup of tea. She doesn't have this face and she definitely doesn't have this body. I'm sorry, nature blessed me more. Kaya lang naman nagustuhan ni Gabriel si Ella kasi walang sustansya ang utak niya. What? Kung gabi-gabi siya sa mga bars, ang complimentary food doon ay karaniwang walang sustansya. It's either that or he loved the cholesterol-rich foods so much he decided Ella was the porkiest, best choice. Women, umiling ito. That better. Enjoy not. Pinanlakahan pa niya ito ng mga mata habang nakaturo sa mga gadgets nito. Touch, nilakasan nito ang volume. Base sa usapan ng dalawa, ay mukhang nagdududa si Ella tungkol sa kanya. Insecure talaga ito. Pero dahil walang ebidensya ito at walang maaaring pagbasihan ang nadarama nito, ay wala na itong nagawa. Magkakaroon siya ng dahilan para magselos. You with plan A, number 4? Marahas na umiling ito. Why did you label all those and wrote them in codes anyway? Humalakhak ito. Are we in grade school here? Should we have a secret handshake or something? I already told you. If in case the cards get lost, no one could decipher them. And I needed to write them down because I have a memory problem. What's her problem? Nairita siya sa pagtawa nito. CIA must have started that way too. You know. Right, so how do we do the secret handshake? Inilahad ko sa kanya ang kamay nito. Tila ng iinis. Shut up! Pikon ka pala. At hindi ka pala nakakatawang mag-joke. Pinagtatawanan mo ang style ko eh. Plano ko rin naman ang susinusunod mo. Will you be quit being a kid? For God's sake, I'm just having a little fun. Is there anything else you wish to discuss me? Umiling ito. Bahagya siyang tumango at nagpaalam na. Nang makarating sa bahay, ay walang laman ang isip niya, kundi si Oliver. The man was interesting. Very interesting. All clear. Great. Nagmamadaling lumabas ng dressing room ni Gabriel si Amelia. Nag-sprayan na niya ang pabango ng pantalon ni Gabriel. Hindi niya inaamoy ang pantalon bago isuot. Hindi niya maaaring spray ang pabango sa pang-itaas ito dahil baka magtaka ito. Bukod sa pabango ay nilagyan diyan ng bahid ng lipstick ang pundiyo ng pantalon ng lalaki. Talagang pantalon kaya hindi iyon mahahalata. Umaasa siyang kakapit ang kulay sa panloob nito kung hindi man ay sa hita nito. Ang pinsan nitong alalay nito ay hindi nito kasama ng gabing iyon. May mga pagkakataon talaga na hindi ito pinasasama ng lalaki, lalo na kapag gabing-gabi na. Hindi katulad si Gabriel ng ibang artista na sukdulang wala ng pahinga ang alalay ay walang pakialam. Salamat at ganoon ito na isagawa niya ang plano. Malalaman lamang niya kung epektibo ang plano kapag narinig na nila ni Oliver ang usapan ng dalawa. Maganda rin palang manghiram ito ng spying gadget. It was a bit freaky at first, but she was not realizing it was too big deal really. Sa katunayan, kapag pinakikinggan nila iyon ni Oliver, ay nabubore siya minsan. Puro schedule at mga katulad na bagay ang pinag-uusapan ng dalawa bukod sa mga plano ng mga ito sa buhay. Sa pakikinig nila, ay wala namang nababanggit ang dalawa tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Mukhang malabo ang sinabi ng ama ni Ella tungkol sa hinala nito. Sinabi niya ang opinion niya kay Oliver. Ang sabi nito ay ganun din daw ang naiisip nito, pero mas maganda raw yung nakasisiguro sila. Isa pa kung sasabihin nitong alisin na nila ang gadget sa pakinig sa dalawa, ay hindi siya papayag. Kailangan pa rin nila iyon. Nagtagal pa siya sa bar kahit inis na inis siya kay Ella. Nag-aalala siyang magduda ito kung aalis ka agad siya. Play safe lang. Sa palagay niya ay hindi na mawawala ang matinding inis niya sa babae. Kung makaasta ito sa kanya ay parang siya pa ang may kasalanan dito. Mukhang dinibdib at tinatoonan nito ang mga inimbento nitong kwento. Pinanindigan at isinabuhay na nito iyon. Ang sarap sa bunutan nito. Malaking palaisipan sa kanya kung ano ang gagawin nito sa salaping hinihiram nito sa ama nito. Hindi biro ang kinikita nito sa trabaho. Iyon ang gustong tuklasin ni Oliver. Gusto rin niyang malaman kung sakot ba si Gabriel sa perang iyon. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing tigilan na niya iyon, pero hindi siya kampante. Pero naroon na siya. Usapan nila iyon ni Oliver. Isa pa konsensya lang niya ang nagsasabi niyon. Palibhasa ay nun lang si Ma gumawa ng ganun. Pagdating sa tamang panahon ay mawawala rin na iyon kapag nakita na niya ang resulta ng mga plano nila. Para din naman sa kanila ni Oliver ang plano nila. Hindi niya dapat makalimutan na yun ang gusto niya. Hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon. Kailangan pa rin niya ng pera. Kailangan pa rin niyang makaangat para man lang sa kanyang lola at sa kanyang sarili. Para magkaroon siya ng kaunting ipon.
Wala na siyang ibang maaasahan. Wala na sa isip niyang humanap ng trabaho sa linyang natapos niya. Nalimutan niya ang mga pinag-aralan niya. Ang trabahong opisina ngayon ay hindi na makinang sa isip niya. Gusto niya ng buhay kung saan ang trabaho niya ay makakapagpasaya sa kanya. Sino ba namang tao ang gustong matali sa isang opisyong ayaw nito? Wala. She needed to prove something to herself that she could do this. Hindi niya dapat makalimutang maganda